Welcome to the Lost Podcast. I am Attorney Haron and with me is... Attorney Hanan. And this is the second episode of this season. For this episode, ang pag-uusapan na naman natin ay, Attorney Hanan, Mga memorable recitations. so let's start with the Attorney Hanan. I know marami kang mga memorable recitations mo. Sa akin. So, yung mga memorable recitations ko are with my favorite professors or law professors. One of or some of my favorite professors. First yung kay Attorney Atug. Who is now one of the NLRC commissioners. So yun, it's our first meeting. So we were expected to memorize an article. And since 'di ba, pag first time natin sa klase or first meeting pa lang, you will give your best. Totoo. So nag-memorize ako. Wait, anong year to? Second year. Okay. So nag-memorize ako. Luckily, ako yung nabunot. So nung nabunot ako, Wait lang, ano yung bunot na yan? Ano ba yung bunot na yan? Let's explain it to our non-lost student listeners na yung mga interested pa mag-law alam school. mo na yan, yung mga class card, di ba? Index card, diba? Yeah. So, every time na mag-start yung classes natin, yung professors natin have this set of index cards na nakalagay yung mga pangalan natin. Yes. And they don't just call us na, okay, kung sino lang yung makita niya. No! Bubunot siya. Dun sa mga index card na yon. And kung sino yung mabunot niya, siya yung magre-recite. Yes. So yun, ako yung unang nabunot. Ang ganda ng delivery ko kasi syempre memorize namin lahat yun eh. So parang after that, tumatak na yun kay sir. Then, yun na. Kahit yung grades ko, pinakamalaking grades ko, laging galing kay sir. Kasi akala niya, magaling ako. Ka. So yun. May pangalawa pa. Kaya naman, Sir Sirad. Yun naman, the same, first meeting din. Tapos, syempre nga, magpa-prepare ka. So, nag-prepare na naman ako. So, minememorize ko yung difference ng factum probandum and factum probans. Hindi ko na matandaan yun. Sa evidence. Tapos, natawag ako. Again, luckily ako yung unang natawag. So, nakasagot na naman. Bakit ang Binalikan swerte ko na mo? naman. Kaya nga sabi ko, parang bilang lang sa kamay yung recitations ko. Kasi, parang nasuswertehan ko ba na pag natawag na ako, minsan, di ka natatawagin kasi alam naman nilang prepared ka, ganun. And Palagi, ganun. And luck plays a big role din talaga during recit, Yes, no? Kasi usually talaga, yun yung isa sa mga napakahirap na part ng law school, yung recitations na yung nag-study ka, pero you can only study that much kasi hindi mo naman kailangan, hindi mo kayang i-study lang. I mean, not all. At saka kumbaga can do it. yun yung unang topics eh. So ngayon, natawag ako for that topic. Yung next na matatawag sa recitation, possible hindi na yun itatanong sa kanya. So, possible kasi na hindi niya na nastudihan yung later na questions Yeah. or So topics. yun, naswertehan ko lang. So, ikaw muna yung mga memorable mo. Mamaya na yung mga dark recitations or experience ko sa recitation. During my first year, first sem, kay Attorney Kalala. Na-under ka ba kay Attorney Kalala? Yes, first. Yes. Persons and Family Relations. Favorite ko siya pagdating sa recitation kasi memorize niya, di ba? Oo, memorize talaga niya. Kasi di ba, pag ma-under ka kay Attorney Kalala, kailangan in toto yung recitation mo ng batas, ng civil code. So, nung ako, memorable siya kasi sinabihan niya ako na, tinawag niya ako, okay, Mr. Haron. Tumayo ako, then sinabi niya, eto gusto ko to. Eto gusto ko, na-enjoy ko siya mag-recite. And that's a big thing for a first year law student na first sem mo pa na sasabihin sa'yo ng prof mo na he enjoys your recitations. Yeah. I don't know but hindi lang siya yung may experience ako na ganon. Si Attorney Diakat. Si Ma'am Diakat. Oh my God, okay. Na-under ka sa kanya? Yes, actually siya yung next ko na dark recitation. Grabe naman ako sa In dark. my pero yung case, okay. In my case, hindi siya dark. One of the most memorable experience na recite ko din siya. Kasi parang every time na ako yung nagre-recite sa kanya, Oblicon, oh my God. Okay. Every time na nagre-recite ako sa kanya, Oblicon niya siya? ako lang daw yung nagre-reset sa kanya na tawang-tawa siya. I don't know. So, ayun. Yun yung mga a few reset moments na super memorable yan yung sa akin. positive. Of So, course, dapat positive. i-share ka rin mamaya ng O, later yung... kinakahiya natin recitation. Okay.
Ikaw, sige, let's start with yung mga dark reset experience mo. So yun na nga, kaya attorney Jaka, Ma'am Jaka. Kasi siege that time, nung naging Marawi siege, nung naging professor ko siya, and sabog pa ako nung time na yun. So pumasok lang ako for the sake na first meeting. Hindi ko alam, she's going to us na pala. Oo, si Attorney Diakat, Ma'am Diakat. So that time, first day, ganyan din yung obliko namin. First day, question agad. Receipt. So yun, sa legal ethics, syempre, pinarecite kami ng lawyer's oath. O di nga, sinubukan ko, pero hanggang ano lang akong, I, Hananyaya, do solemnly swear, din tapos na. Sabi niya, sit down. Pero yung next is, sa kanya rin, meron kaming case digest. Yung kinopya ng kasama ko, kinopya ng kasama ko yung digest ko. Na hindi niya wag na natin pangalanan niya. Pangalanan, okay. Nung kinopya niya, siya yung natawag. So, syempre, very fresh sa kanya yung topic na yun. Yung topic na yun. So, natanong sa kanya. Ngayon, ako na nag-digest ng maayos, yung isa pa, kasi 10 ata yun, and then may isa akong hindi na kayang matapos. Yun pa yung tinanong sa akin. Yeah, and I was like, after the class, umiyak talaga ako. Ay, talaga? O, kasi it was my birthday. Tapos sabi ko, ba't parang ang malas ko naman na birthday ko pa naman. It was April 5, 2018. 2018 if not 2018. Hindi, 2018. Kasi review classes ko na yung 2019. So, ikaw since na-mention mo naman na umiyak ka after nung recitation, kasi di ba parang constant na nangyayari yan talaga sa law school, hindi siya may iwasan na madadown ka because of your performance in law school. So, how do you overcome that? Ewan ko, siguro parang you live by it na lang. No, yun lang talaga. Yun lang talaga. Go through it. Oo, you have to go through it. Iyakan mo. Pero babangon ka ulit. Yan. Kasi kung then mag-aral ka, kasi kaya ka lang naman hindi nakasagot. Kasi hindi ka nag-aral. Yeah, so parang charge to experience. Or hindi enough yung pagbabasa mo. No? In law school, wala namang enough sa law school. Kaya nga tama yung sabi mo na parang nadadala din sa luck. Totoo. Sa swerte. I remember nung ako yung first year law student, first sem I mean, tapos political law. So, si Dean Barudi ang prof ko that time. Tapos, memorable siya kasi siya yung, midterm. So, memorable siya kasi first time kong maka-experience ng fail sa talambuhay ko. Then, I remember, nasa jeep ako noon, nung pauwi, kasi nalaman ko na na-fail ako, na ganito pala yung experience, yung feeling na ma-fail sa isang exam. Yun pala yun. So, yeah, very memorable lang siya sa akin na hanggang nasa jeep, pagsakay ko ng jeep, hanggang pauwi, medyo tulala ako. Then, I remember, pinapromise ko sa sarili ko na, I'll do better. Actually, meron akong isa. Isa pa, kay Attorney Tabaw naman, kay Ma'am Tabaw. Oh, okay. Tapos, parang may tinanong siya, tapos yung sagot dun is like a one word, pero iba yung pagka-pronounce ko. So, parang sinabi ko, hindi mo matandaan yung word na yun? Hindi ko maalala. Parang similar to this na sinabi ko, presentation, ganyan. Kasi nag-coach yung mga kasama ko. So sabi niya, okay, define preterition. And then, natawa ako na parang, ay, preterition pala. Parang gumanon ako. Tapos sabi niya, why you're laughing? Di ka na nga makasagot. Na-imagine ko si attorney. Yes, di ka na nga makasagot. Tumatawa ka pa. So parang, after that, umiyak ako. Tapos yung nagpo-play na song sa public transpo was about, huwag ka nang umiyak. Timing, no? Just like, I was crying. Then yung kanta was a Maranao song na di ka din punggurok, don't cry. Then alam mo naman na ako ay mahilig mag-repeat one ng kanta. So, dinownload ko yun, ni-repeat one ko talaga hanggang matapos yung sem. So, yun. Mantra song, if I may use that word. Na-realize ko with our talk na very unique yung experience nung every law student sa isang professor, di ba? Si Attorney Tabo din, parang I would never imagine her na sasabihin niya yung ganun. But, kasi in our case, super nice yung experience ko sa kanya. She was my taxation review teacher. Pero actually, ang tanga-tanga ko din nung time na yun. Well, sino na namang law student na hindi dumaan sa ganong face? Tanga face talaga, di ba?
Like, I think during fourth year ka lang talaga magiging confident in your own skin sa law school. I'm not sure about you, but yun yung sa akin na parang I can conquer the world. Nung naging fourth year na ako. Hindi. Ako okay. hanggang ngayon parang kaya ayoko ng legal practice kasi natatakot pa rin ako mag-recitation. So yeah, parang ang haba na ng chika natin. And that ends our sharing for this episode. If you enjoyed this episode, feel free to give us some love by liking and following us on our social media account. You can also find us on your favorite streaming platforms. If you have any topic you want us to talk about, please send us a message. Or answer the Q&A portion below. Yes. Or just simply leave a comment. Thank you. Bye! Bye!